Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Hopeless, hindi ka hopeful right now, parang naging negative yung isipan mo, ano pa energy mo yun. Pero strong naman yung personality mo, stable, secured, parang naging negative ka lang pagdating siguro sa love life mo, sa connection nyo ng ex mo, or sa connection yun ng person mo, o kung saan mang area ng buhay mo. Pero you are brave, courageous, both brave and courageous. Ano? Powerful yung personality mo, may authority, and for sure mahilig ka sa mga aso. Ayan. O, pusa, aso. Pwede mahilig ka sa hayop, animals, o mapagmahal ka sa hayop, sa aso at pusa, mga ganyan. You've achieved pinnacle of success. Kung hindi man, madaming challenges yung napagtagumpayan mo na. Kasi para nasa taas ng bundok to, nasa tuktok ng bundok. And ikaw yung ruler ng buhay mo. Walang makapangmanipula ng isipan mo, ng destiny mo. Actually, wala naman talaga makapangmanipula ng destiny mo, kasi yung destiny na tinatawag ay God ang nag-orchestrate yan eh. Kadalasan na may destiny at yung may nakatakda pati. Iba yung nakatadhana sa nakatakda. Iba yung destiny sa nakatakda. Yung nakatakda ay appointed, nakaset, mga ganun yan eh. Kung search yung Google. Kasi sa search ko nga yan. Akala ko dati isa lang yan, yung nakatadhana sa nakatakda. Parang similar lang, hindi pala, magkaiba pa rin. No? That's why, kiniklear ko sa inyo. Para aware kayo, magkaiba yon sa mga hindi, sa mga ang alam din ay parang pareho lang din yon. Ganun ba? Ikaw yung may control ng buhay mo, ng thoughts mo. Walang mga panunsol. Walang makapag-utos sa'yo na ganito, ganyan ang gawin mo, ganito, ganyan ang maramdaman mo. Ibig sabihin, strong talaga. No? Strong yung mind mo din. Hindi ka mamanipula ng iba. Ano pa? Ang energy mo yon. Six of Pentacles. Tingnan ko yung Six of Pentacles dito. Ano kay generous na klase ng person. Lalo kung abundant yung buhay mo, kung masagana. You share your blessings. May pagkaano ka, guys. Charitable. Ganon, charitable. Sa tao man, sa hayop, nagbibigay ka ng pagkain. Maybe pera, hindi ka madamot. Ayan. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Hindi ka madamot. The mother again.
Ilang beses na itong lumabas to the mother na to. Empress to guys eh. Sa ibang deck yung the mother. Ay, Emperor and the mother. Sabihin, you're stable talaga. Number 4, it's a sign na stable ka and secured. Oh. You sit in your own power. You are like a mother towards animals. Pwede din ganun. You have a kind heart. Ganyan. Kasi empress, no? Balance. Pure. Kasi color white yun nandito. Maki-nature ka. Malapit ka sa nature. O you love to spend time outdoors. You love nature. Ito ay combination of 4 queens. So, you are both confident, attractive, nagsiset ng healthy boundary sa Queen of Swords energy. My self-love, my self-worth, and marunong makaramdam ng empathy, no? And loving, no? Sa Queen of Cups naman na energy. Balance nga to eh. And intelligent sa Queen of Pentacles. Stable, secured, grounded sa Queen of Pentacles na energy. Kasi combination of 4 queens. Okay? So yan. Ano pa? Lumabas na yan kanina pa. Yung the mother. Empress yan. Empress yung deck. Ang energy mo ngayon. Laging lumalabas yung the mother na yan. O, naki-clear yung chakras mo. As in, napaka-light. Napaka-fresh. Ano yun, na-rejuvenate. Nalusaw yung mga ano yan. Mga negativities, pati, spirits, nalusaw, pati spirits, mga spirits na mga unclean spirits, mga ganyan na pwedeng pumasok kasi yun sa katawan ng tao guys eh. Yung mga unclean spirits, yan yung mga pumapasok sa mga witches guys. Kaya nahirapan sila itigil nila yung mga ginagawa nila, tuwa pa sila kasi may mga unclean spirit yan, mga demonyo, minsan yung sumasapi na kanila kasi sila mismo tumatawag yan eh, di ba, yung mga gumagawa yan para gamitin na laging sa sa enemy or sa mga kinainggitan nila. Pero hindi lahat ng gumawa ng ganyan ng mga witchcraft ay dahil lang sa inggit. Meron din na dahil gustong gumanti, no? Iba-iba yung pero karamihan dahil sa inggit. Nagagawa nila yan dahil sa inggit, guys. Oh. So kung sindan ka ng mga negativities, mga curse, gawan ka ng mga barang kulam, voodoo, mga ganyan, mga black magic, mga ganyan. Malusaw lang yan. Tapos, ano mangyari? Malusaw siya, tapos masend back sa enemy mo. Oh, pati yung demonyo, masend back sa enemy mo. Masend back sa kaaway. Pati yung demonyo, masend back sa kanila. Yung sinindan ka na ng demonyo, tapos babalik lang sa kanila. So, hindi na pupasok. Ayan. Oh, kita nyo. Pati mga curse. Maganda pag ganito yung reading, no? Very positive. Ayan. And naiinis ba ngayon ang mga gumagawa sa'yo ng witchcraft? Naiinis ba sila? Ito yung nauna. Oo, naiinis sila guys. Ito yung nauna ha. Hindi itong isa. O, naiinis sila. Bakit sila naiinis sa'yo? Yung mga gumagawa ng witchcraft sa'yo. Dahil intuitive ka? Dahil spiritual ka? Dahil
Highly intuitive ka? Dahil highly intuitive ka, and you are united with the Holy Spirit? Hindi. Dahil intuitive ka lang. Pero clarified by or highly intuitive? Kasi you're in a union with your intuition. Yes, because you're in a union with your intuition. Hindi nila ma-separate sa iyo yung intuition mo. Hindi nila ma-block yung intuition mo. Binablock nila, tinatry. Ganon yung ginagawa ng iba sa akin. Hindi binablock nila yung intuition ko. Nagtaka ka sila. Bakit alam ko? Because I know I am guided. Because I know it. Ano pa? Kaya naiinis sila. Ano ba yung mga gumagawa ng witchcraft sa'yo? Sila ba mismo talaga yan, yung gumagawa sa'yo at walang sumusulsul na demonyo sa kanila? Sila talaga yan. Sila talaga yan dahil sa inggit nila. Dahil sa inggit nila. So sila talaga yung masama. May mga tao talagang evil, masasama, na motivated na kanilang inggit kung kaya sila gumagawa ng mga kaibilan, witchcraft, scheme and deceit, plots against sa taong kinainggitan nila. Diba? Malabas talaga. Naiinis sila, lalo siguro kung alam nilang bumabalik sa kanila, pati yung demonyo nila, pati yung curse nila, ay talaga yun, ma-frustrate na talaga sila. Hindi. Paano sila? Pag nalaman nila, alam ba nila na bumabalik sa kanila yung demonyo nila at yung mga curse at mga negativities? Alam pala nila na madaming bumabalik sa kanila. Pero sige pa rin sila gawa ng witchcraft sa'yo kahit bumabalik sa kanila. Sige pa rin. Habang sige sila gawa ng gawa sa'yo, sa kanila at sa kanila yan papasok. Sa kanila at sa kanila yan kunwari ay pabaliwan ka nila, gusto ka nilang mabaliw, sila ang mabaliw na mabaliw. Ganon. Kunwari ay gusto ka nilang malumpo, ay sila ang malulumpo. No? Kunwari ay gusto ka nilang control, ay sila ang makontrol. Kung gusto nilang restrict ka, sila ang ma-restrict. Kung gusto ka nilang atakain sa puso, sila ang atakain sa puso. Ganun ang mangyayari kasi bumabalik sa kanila eh. Sa kanila pumapasok na, sa kanila na tumatama. Kunwari, i-block nila intuition mo. Hindi yung intuition mo mapablock. Sa kanila intuition mo mapablock. Kung meron silang intuition, wala intuition yung utak nila mablock. I think lahat naman ang tama intuition kaso meron talagang mga highly intuitive kasi guys. Yun naman yung mga may gift from God na mga kasi ibig sabihin niya may mission na talaga yung mga highly intuitive kasi guys, no? So ganun, kaya may purpose, may mission, purpose agad sa kanila, sa mga taong highly intuitive. Yan. Kaso lang, hindi maiwasan may mga inggitira, no? Na meron talaga. Kaso lang, hindi naman hayaan na lang ng God yan. Hindi mabigyan ng hostisya. Yung ginagawa nilang scheme, deceit, witchcraft. They will be punished. Hindi lang ngayon na nabubuhay sila. Lalo na kung hindi sila magbabago. Lalo na kung ipagpatuloy pa nila yan, ay talagang may itapon talaga sila sa impyerno. No? Pero meron na talagang mga depende kasi sa gawa yan eh. No? Kaya dapat habang buhay pa ay magbago na, maging mabuting tao. Kasi once na nandun na sa impyerno ang kaluluwa, hindi na yan maipabalik pa. Hindi mo na mapabalik yan, di ba? Hindi na yan maano pa eh.
tawag dito, hindi na maipabalik pa. Wala nang chance. Grabe ang pagdurusa doon. Hindi naman nila mabayaran ng pera yan kung mapera sila. Yung ikasave ng kaluluwa nila. Dahil lahat na meron dito sa mundo to, sa God ito. Ba't itong mundo na to, sa God ito. Kinreate ng God to. Sino ba nagagay dito ngayon? God. God ang nagagay dito ngayon. Yahweh bang pangalan mo, God? Yahweh. Si Yahweh. Yahweh nga. Natatawa talaga. Basta, si Yahweh. O, yan ang God ng Israel, si Yahweh. Kasi yung God ng mga witches at mga evil ng mga tao, may God silang kanila. Diba? Demonyo, devil. Devil ang kanilang God. Sa akin, si Yahweh, God ng Israel. Yan ang God ko. Yan na nag-reveal sa akin about sa pagkatao ko na I am asawa niya ko no, sa langit na pinadala niya dito. Ayoko pinadala niya ako basta dahil may mission ako. No? O ako lang talagang pumunta. Ano yun? Pinadala mo ako dito. God, pinadala mo ba ako? Pinadala niya nga talaga ako, guys. Pinadala niya nga talaga ako. Dahil sa mission at nakatakda. May nakatakda kasi. Yun ang kinanggitan ng mga inggitira. Dahil wala sila, sa tingin nilang wala sila, may inggit na sila. Sus me, napaka narrow-minded. Kumpara nila ba? Makipag-compete sila. Makipag-compete sila sa akin na hindi naman ako tao origin ko. Asawa ko ng God sa langit bago ba ako ipadala dito. Tao lang ako ngayon lang. Pero bago pa ako naging tao, I am the Queen, Mother of Heaven. That's why, yan ang mga nag-guide sa akin. Celestial being, si Jesus Christ minsan, at mga anghel, minsan ay God. Challenge nila ako kasi tao ako ngayon. Wala akong kapangyarihan eh. Hindi ko naman sila ma-vanish. Hindi ko sila ma-vanish. Wala kasi ang power. Ay, nako. Kinakaya-kaya lang. Minamak pa. Minamaliit pa. Ay. Grabing mata. Well, 7 of Cups. Madami daw eh. Madaming bumabalik sa kanila. Hindi lang isa. Hindi lang demonyo. Hindi lang curse nila. Madami. No? May mga pati ill wishings nila. Upright ba to? Oh, pati ill-wishings nila. Mga deceit nila yan. Mga ill-wishing nila. Mga fixations nila. Pati fixations nila. Ay, nako. Meron kasi mga taong panindigan nila talaga yung pagiging masama nila. Yung pagiging evil. Yung inggit na naramdaman nila. At talagang manghalit sila dahil sa inggit. Madami po ba ang ganun, God? Oo, madami. Deceitful. Mga cunning. Pero sa inggit nila, madami. Kaya madaming tinatamaan dito. Pagka naligaw dito sa channel ko na hindi pa, na-repel nung nanood na. Kasi, dito kasi prangkahan kasi ako eh. Direct kasi ako magsalita.
Kung ano yung alam kong totoo, yun ang sabihin ko. Mahilig ako vulgar, guys. Mahilig ako mag-reveal ba. Kaya, na-irritate yung inner demons nila. Na-repeal sila, guys. Oh. Siya sa langit, hindi lang naman si Jesus Christ yung anak natin Yahweh, no? Hindi lang si Jesus Christ, madami yan. Madaming kaming anak daw. Sabi niya sa akin, madami. Kaya nga nung sa vision ko, bumaba si Jesus Christ, may mga kasamaan siya, 5 sila. Bumaba sila. Inantay namin, may mga kasamaan ako. Sa vision ko, dun sa may bato na flat yung sa taas. 5 sila at yung mga kasama niya daw, kapatid niya yun. Mga kapatid niya yun. Okay lang po ba na sabihin ko dito? Ikwento ko na din yan. Okay lang naman daw. Naikwento ko na din naman yan kasi yung iba dyan. Halos lahat nga naikwento ko na Kasi ako, hindi naman ako, yung secretive. Hindi kasi ako secretive at kailangan ko talagang i-reveal yan, Yahweh. Kailangan ko yan talagang i-reveal yan. Daw. Para sila din napupush sa akin, i-reveal ko din yan. Kaya, hindi ako secretive. Ano pa? Pero kung ako lang papiliin, guys, mas gusto kong bumalik na dun sa langit kasi wala akong power dito. Para bang minamalit lang ako dito. Tapos, may mapagdurusa din akong pinagdadaanan, ganun. Mahirap, tsaka ginagawa ng scheme, deceit kasi ng iba, mga ganun ba. Tsaka, hindi naman kasi maswerte. Ganun ba. Kaya mas gusto ko yung balik na lang doon. Para may freedom na ako, di ba? Magawa ko na yung gusto ko. May power na ako. Lahat ganun ba? Charot. Totoo naman Ano pa? Makakasama ko na yung mga anak ko, di ba? At yung God, di ba? Kailan na naman yun? Well. Pero binibisita naman nila ako dito Kahit sa vision ko nagpapakita sila. Hindi naman nila ako pinapabayaan. Pero, mas gusto ko pa rin makabalik na agad kasi kawawa ako dito. Kawawa ako dito So, ano pa? Sama kasi ibang tao. Mga selfish, cunning, deceitful, gahaman. Mga gahaman sila. Mga ganun. Well, ewan ko sa iba sa inyo. Kung ganun ba kayo. Huwag ko nang tanungin. May mga deceit na ginagawa sa'yo. Dito sa reading, ha. Ayan, may mga deceit. Ayan, patago to. Ayan, bumalik sa kanila yung mga deceit nila. Scheme, deceit. Yan. Mga evil na ginagawa nila, mapahide. Madami daw ang bumalik sa kanila. So, sino ang darating sa buhay mo na person? Let's see. Ay guys, may Knight of Cups. May mag-offer ng Cup of Love. Yes, talaga. Nag-offer siya ng Cup of Love. Si Knight of Cups.
na kahit may mga parang gustong humadlang, may pating pang ano, gagawa siya ng paraan niya talaga, guys. Para lang ma-offer niya sa iyo yung cup of love. Maging courageous siya, oh. Maging brave din kasi may red din, oh. Ayan, and positive. Oh, yellow yung ulo niya, yung buhok niya. Maging positive siya, courageous, and maging full of vitality kasi color parang yellow-green, no? Parang nakaka-active yan, eh. Parang ganun. Parang, alam niyo yung parang it's a color of vitality. Parang ano siya, rejuvenate yung ganyang color. Parang katulad nito. Ayan. Ayan, oh. And pure yung kanyang intention, the white. Color white. Sa pag-offer niya sa'yo ng cup of love. Ayan, guys. Mabait ba to si Knight of Cups? Mabait daw yan siya. Oh, dahil klaro ng kanyang judgment, yung isipan niya. Kaya lang naman nagiging maldita o ano yung isang tao. Lalak mabait talaga yan siya, no? Yung personality niya, pag ginawa ng deceit, scheme, evil ng iba, at pinaklouded yung isipan niya. Pero pag clear yung judgment niya, pag walang nagpapaklouded, ng taong mabait talaga, na mabuti na hindi evil na klase ng tao, mabait talaga yan siya, no? Mabait to yan. Ano pa ang tungkol kay Knight of Cups? Ano yung kanyang ini-embodying energy ni Knight of Cups na mag-offer sa iyo ng cup of love? The Hermit in reverse. So, naging extrovert na siya. Tapos na siya mag-introspect. Hindi na siya naging aloof. Hindi na siya in a hermit mode. Lalabas na siya sa lunggaan niya. Parang gano'n. Willing na siyang makipag-usap, makipag-communicate, na makipag-connect, mga gano'n ba? Na mag-reach out pag mga ganyan. Kung ginusting ka niyan, kung past person mo yan, ay hindi ka na niya i-ghosting. Mag-reach out na yan sa'yo. Kausapin ka na niyan, ay message ka na niyan, pupuntakin ka na niyan, ganun. Pero kung new person ay basta mag-reach out din siya, mag-offer ng cup of love. Okay? Ano ang iniisip ngayon na itong person na to na mag-offer sa'yo ng cup of love na si Knight of Cups? The world. Ang magkita kayo? Si the world, eh. Hindi ang magkita kayo, kundi parang yan ang iniisip niya ng iniisip, no? Na parang naging bagay siya sa isipan niya ba? Kasi clarified by Son of Wands. Yeah. Ito ang iniisip niya ngayon. Magsama kayo. May bahay, oh. Ang magsama kayo. Ang magbakasyon kayo together. Mga ganun. Hindi ang magbakasyon kayo together. Ang magsama na kayo sa isang bahay. Ayun na nga, ang magsama na kayo sa isang bahay, yung magkaroon ng balance sa inyo, yung magsama na kayo sa isang bahay, and mag-enjoy na sa buhay na magkasama kayong dalawa. Kasi may bahay, actually parang cottage, pero parang bahay na din. Basta magsama na kayo sa isang bahay, yun. Magsama na kayo, mabuo na kayo, makumpleto na kayo, ganyan ba? O maybe kasal kayo kasi justice card, you know, law, no? Para legal. Walang question. Walang mag-chismis sa inyo pag legal kayo. Na alam niyo naman yung iba, toxic. Pagka alam nilang hindi kayo kasal, eh, sabihin eh, makakabit niyan. Kaya hindi pinakasalan. Ganyan ang tao.
Yung mga toxic, mahilig mag-chismis. Yung buhay ng iba ang pinapakailaman. Yung pala kayo nainggit. Yung iba, ano pa? Kadalasan yung mga immature kasi yung mahilig mag-chismis eh. Parang driven ng inggit. May mga nag-chismis na yan. Driven. Nanotice ko dyan na driven sila ng inggit eh. Driven ba talaga sila ng inggit? Kung kaya nag-chismisan nila yung 50-50? Upright pa yan? Hindi naman. Hindi naman. Siguro, hindi naman driven ng inggit. Yung iba siguro driven ng inggit. Pero, yung iba ay dahil libangan nila para hindi sila malungkot. Hindi eh. Ano kaya yung dahilan bakit sige sila chismis? Dahil mga foolish sila? Hindi dahil sa foolish sila. Dahil na-insecure sila? Baka na-insecure? Hindi naman. Meron talagang machismusa, hindi daw na-insecure, hindi naman na-inggit. Yung iba na-inggit yan, no? Yung iba. Pero kadalasan ay anong reason nila. Katuwaan nila. Upright ba to? Ay, hindi. Hindi nila katuwaan. Ano yun? Hilig lang nila. Hindi dahil sa hilig, merong rason yan eh. Kung bakit sila nagchichismisan eh. Dahil kontrabida sila. Ganun. Kontrabida. Eh, hindi talaga. Pero alam ko dyan, yung iba, may inggit yan, no? Yung iba, si Roy, 50-50 yung kanina. Sa umpisa. Kasi, yung iba, may inggit, no? Kung kaya nakipag-chinichismis nila yung iba. Ayan. Dahil, na-enjoy nila ang pag-chismis. Hindi dahil sa na-enjoy nila ang pag-chismis. Dahil, toxic sila. Toxic. Ayun, dahil toxic sila, di ba? Mga toxic na yan ang sign ng toxic. Mahilig mag-chismis. Dahil toxic sila, yan. Isang sign ng toxic. Toxic. Dahil toxic sila. Ayan. Alam ng God yan. Siyempre God yan eh. Siya ang nakakalam ng lahat. Pero alam ko talaga, yung iba, no? Yung iba, driven ang kanilang inggit. Yung iba, pero karamihan ay mga toxic sila. Kaya sila chismis ng chismis. Yan ang mga toxic. Na mahilig mag-chismis daw. Totoo naman yan. Toxic nga. Oo, diba? Maraming ganyan. Toxic. Oh. Sino ba chismosa sa inyo? Chismoso. Toxic yan. Toxic yung ganyan gawain. Ano yung balak ngayon ni Knight of Cups na to sa'yo, yung mag-offer ng cup of love. Anong balak niya ngayon sa'yo? Ace of Wands. Upright ba ito Ace of Wands? In reverse. In reverse yan siya. Ang balak niya ngayon ay huwag mag-take ng action. Kasi in reverse eh. Hindi. Yung hindi na makapag-take ng action ang mga gumagawa ng scheme sa'yo. Hindi. Ang third party sa'yo.
ayun, yung third party. Yung third party na yung hindi na siya makapag-take ng action sa yung third party na may gusto siguro sa iyo, o ex mo, o connect mo man na third party, yung hindi na siya makapag-take ng action. Bakit may ginagawa bang deceit or scheme yung third party? May ginagawa ba? Wala naman. Wala naman siyang ginagawa ng deceit or scheme. Basta yun ang gusto niyang yun ang balak niya, no, na hindi na makapag-take ng action sa iyo ang third party. It's a third party, guys, na hindi na makapag-take na action sa iyo. Kasi syempre, ang gusto niyan, siya lang ang mag-take na action sa iyo. So ano pang balak ngayon? Balak niyan, ha? Ano pa ang balak na next move nito ni Knight of Cups sa'yo? Anong next move ni Knight of Cups na yan? Na mag-offer ng Cup of Love sa'yo. Anong next move yan towards you naman? Upright ba itong Magician? Alam. In reverse siya, guys. The Magician in reverse. Three of Swords. Yung next move niya sa iyo. Ano ba to, God na? Sabihin mo, stay nga ako. Yung hindi na makagawa ng ano yung ex mo. It's your ex. Yung ex mo daw. May ex ka na ginagayuma. Palipad hangin. Narinig ko palipad hangin. May ginawa palipad hangin sa'yo? Yes. May palipad hangin siya ginagawa sa'yo yung ex mo. Ex mo daw. Palipad hangin. Ginagayuma din ba? Ng ex? Hindi. Palipad hangin lang. Yun ang narinig ko, sabi ng kade. Palipad hangin. Oh. Hindi na siya makapang-manipula sa isip mo, yung ex. Ano ba yung palipad hangin? Through picture? Sa picture din? Pwede ba yun, palipad hangin? Gawa ng palipad hangin sa picture din? Oo, pwede din daw yun sa picture, yung palipad hangin. Yung iniipan yung picture, ganon. Palipad hangin din pala yun. Yung ganon. Kasi diba, iniipan. Binubulungan tapos iniipan. O diba? Nutusan sa picture. Sinusuyo sa picture na ganito, ganyan. Isipin mo, o diba? Minamantipula ng ex mo. Ikaw, syempre. So, ang gusto nitong ni Knight of Cups na yan, hindi na makapang-manipula sa iyo yung ex mo. Talaga yun ang kanyang unahin mo na yung masolusyonan yung problema. Kasi nga naman, kung mamanipulahin ka ng ex mo na yan, kung nakukontrol ka pa rin niya at mamanipula gamit yung palipad hangin, ay mahirapan talaga siya, no, na magtagumpay. Kasi kung impluensyado yung isipan mo, kung nakontrol ng palipad hangin, di ba? Meron. Sino ba yung ex mo na yan? Binabato o sinisendan ka ng palipad hangin? The Lovers. Ay, meron kayong soul connection yan? Wala. Ano lang to? Yan ang kanyang energy. Baka inayun to ngayon. Or may karelasyon siya ngayon kay The Lovers. Pero ginagawan kanya ng palipad hangin. Saan ba yung ginagawa yung palipad hangin? Sa picture siguro, guys. Kasi pwede din daw sa picture. Kasi yung paihip, yun ang ginagawa ng mga kahit manggagamot, palipad hangin din yung ginagawa nila, inihipan yung ulo. Yan na yun, palipad hangin yun.
Iba naman yung gayuma kasi parang may ritual yan siya. Tapos may pinapainom, di ba? Iba naman yun. Basta paihip, palipad hangin yan. Yun ang alam ko. Basta iniipan sa hangin. O sa picture, palipad hangin yan. May paihip-ihip na yan. Tanong ko, God, mabait ba ako, God? Ay, hindi daw. Hindi talaga mabait kasi masama ang mga tao. Pero mabuting tao ako. I know it. Yun ang alam ko kasi mahabagi naman ako sa mga ano. Pero may mga masasama kasi, mga deceitful, mga cunning, sama, mga evil. Mainggit lang, mag-harm sila, gagawa sila ng deceit scheme. Gusto ka na nilang kontrolin, halitan ka nila ba? Sino hindi magalit yan? Kung hindi ako yung ginagawa, baka hindi naman ako magagalit. Kaso na ako yung nagagawa. Natural, magagalit ako. Pero kung, di ba, kung ilagay yung sarili nyo, magalit din kayo. Kunwari, kung nainggit lang sa inyo yung isang tao, tapos gawan kayo ng palipad hangin, mga scheme, deceit, witchcraft, hindi kayo magalit. Injustice yan eh. Pero sa langit, God, mabait pa ako. Nung nasa langit pa ako, mabait ako. Ay, hindi daw. Hindi daw ako mabait sa langit. Ano yun? Maldita ako sa langit. Nung nasa langit ako. Hindi naman. Hindi naman. Pero hindi daw ako mabait. Ano yun? Stricta ba ako sa langit? God, nung sa langit ako. Stricta daw ako. Stricta. Stricta. Malaga ba ako sa mga anak natin? Gato, nasa langit ako. Oo, maalaga daw ako. Oh my gosh. Di ba? Kahit sa malaga akong aso, malaga ako eh. Hindi ko sila pinapabayaan eh. Talagang inuuna ko sila. Kunwari, kung may ulam na karne, o kaya kung minsan walang ulam na kunti lang. Minsan ang inuulam ko niyan, ako na lang yung inuulam ko na lang yan, ano na lang, toyo. O kaya ay bagoong. Sila sa kanila na lang isda, gano'n. O yung karne minsan, pagka ano ay talagang hindi pwedeng sa akin lang yun. Pati din sila meron. Gano'n. Talagang inalagaan ko yun sila. Nilinisan ko yung painan nila talaga. Araw-araw yan. Kasi ayaw ko madumi yung kanilang painan eh. Ganun ako. Caring sa aking mga anak-anakan. Yan. So ano pa? Hindi talaga ako mabait. Akala ko mabait ako. Charot. Alam ko naman, hindi naman talaga mabait. Kasi hindi talaga ako tahimik pag nagalit ako. Pero ngayon, nakakontrol ko na. Pinipigilan ko na. Yung magdadaldal, pinipigilan ko na. Kasi yun ang gusto ng mga yung magdadaldal ako. Na ibig sabihin, influensya ako na magginagawa ng palipadhangin. Ganun. Yan. So, kinokontrol ko na. Hindi ako pwede magpadala sa sul-sul nilang madadala ako sa isip-isip ko. So, ano pa? Kasi meron yan silang ginagawa na scheme. Tapos pag kwento-kwento na si si ganito ganyan, ganito ganyan eh. Kaya nagdadaldal, parang baliw. Nabaliw na, nasaraan ang ulo. Pero scheme nila, ginagawa nila ng palipad hangin, binabato nila ako ng palipad hangin. O diba, kung ano pa yung mga scheme nila.
mga influences o nang i-wish, mga ano pa. Ay, nako, booking na yan. Grabe ka ng iba, deceitful. Ay, nako. Ano pa? Parang focus ng person mo sa third party na hindi na makapigil itong third party na to, hindi na makapanghadlang sa inyo. Hindi kanya ma-pursue. Parang ganun ba? Ang ex mo. Kasi alam niya na may ginagawa itong ex mo na to. Ano tingin ni Knight of Cups? Ginagayuma ka nitong ex mo na to na ginagawan ka ng palipad hangin? Hindi. Na may ginagawa siyang deceit. Deceit. Na may ginagawa siyang deceit. Deceit. Ayan. Ano ang next na mangyayari sa inyo ni Knight of Cups na yan? O the Hermit in reverse yung kanya energy. Ano kaya ang possible na mangyayari sa inyo? Sino ba itong mag-overthink? Si Knight of Cups? Hindi. Ikaw ba mag-overthink? Oo. Mag-overthink ka sa kanya. Oo. Kasi mag-emotional ka sa kanya. Ma-attach. Ma-in love. Ma-in love. Nagustuhin mong ma-reunite na kayo. Para mapuno ka ng ano ba? Yung isip mo ng tungkol sa kanya. Isip ka ng isip sa kanya. Ganon. Na gusto mong ma-reunite kayo kasi maging masaya ka, maging tunay na masaya ka, maging masiyahin ka, maging active, maging masaya ang buhay mo, ma-enjoy mong buhay kasama siya, ma-attach ka, maging emotional ka sa kanya. Yun ang sign, no? Nasa na yan. Oh. Ano pa? Hilingan mong magagrant. Ay, 7 of Swords in reverse. So, hindi ka na magawa ng deceit scheme ng iba. Clarification of the 7 of Swords in reverse. 3 of Cups. More clarification of the 7 of Swords in reverse. Na ma-reunite na kayo, ma-unite, ganun. Oh, na hindi na magawa ng deceit and scheme yung inyong connection ng person mo. Hindi na magawa ng deceit and scheme ng mga vicious ng mga tao, ng mga cold ng mga tao, ganun. Ayan. Yung person mo hindi na iiwas sa takas-takas, ganun. Hindi na siya iiwas na ipurso ka. Instead, ipurso ka na niya. Hindi na magawa ng deceit to and scheme. Maybe ng third party man o ng mga kontrabida sa buhay ninyo, kontrabido, ganyan, ano pa. Knight of Swords. Yung makakilos na tong person mo, yung makapag-offer na yan, yung hindi na ma-stagnant, no? Yung hindi na siya makontrol. Yung, ano ba yan? Upright ba yan? Yes. Na makaalis na din siya sa nagpapastagnan sa kanya. Makaalis na siya sa kung saan man siya na stagnant. Ayan. Makaalis na siya doon kung saan siya na stagnant. Hindi na siya makontrol pa. Ayan o. Magsilayuan na ward off, no? Yung mga nagbabind sa kanya, yung mga kumukontrol sa kanya, yung mga pumipigil sa kanya. At ano pa ang next na mangyayari? Mag-umpisa ng path kayong dalawa. Umpisa kayo ng journey together, or yung
mag-take na siya ng action sa'yo, yung mag-offer na siya ng something stable, na may growth, ganun, maging consistent siya, maging passionate siya, no? Na upright ba to? Itong King of Swords. Yes, it's upright. Upright to. Kung ano yung plano niya, susundin niya yun. Kung ano yung pinlano niya. Oh, may plano na siya, yung person niya. Yun ang susundin niya, kung ano yung plano niya. At umpisa niya na yung plano niya. Ayan. Na aksyonan, no? Towards you, of course. Ano pang next na mangyari? Wala na yung delay. Wala na magpapadelay pa dyan sa connection nyo na wala na makapagpa-delay dito sa person mo. Wala nang makapigil, wala nang magpapadelay pa sa person mo na to sa pag-take niya ng action sa'yo. Ibig sabihin, for sure, makakilos agad yan, makapag-take niya ng action agad yan sa'yo. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na mag-offer ng cup of love sa'yo? Temperance. Nag-heal siya ngayon, no? With the temperance. Nag-recover kasi ito sa yung nahirapan siya or maybe na left out in the cold o nagdusa, gano'n. Naka-recover na siya. Nag-recover o naka-recover and then nag-heal siya ngayon. Oh. And then, anong next move niya daw? Two of Cups. Upright ba yan? Hindi. In reverse. Ito ang next move niya. Mapag-separate. Saan? Kung saan siya nakatali. Hindi sa kung saan siya nakatali, kundi sa mga nagre-restrict sa kanya. Yun naman sa mga nagre-restrict sa kanya. Yung ma-separate na siya sa mga nagre-restrict sa kanya. Ano yung mga evil spirit ba yan? Mga evil spirit yan. Diba? Yan ang number one na nagre-restrict sa mga evil spirit. Yan. So ito na lamang guys, mga unclean spirit. So ito na lamang guys for collective reading.